Wastong pamaraan sa paghuhugas ng pinggan. Kung may okasyon o kahit munting salo-salo, tiyak na maraming handang pagkain at marami ang kakain. Kung maraming pagkain, maraming kumain, marami ring hugasin. Madalas na biruan na ang huling matapos sa pagkain ang siyang maging taga-hugas ng pinggan. Kung ikaw man ang maatasan na magligpit at maghugas ng pinagkakain, may sistema o pamaraan upang mapadali ang gawing ito. Ipunin ang mga kutsara at tinidor at ilagay sa isang baso upang hindi nakakalat. Tipunin ang mga tirang pagkain mula sa pinggan at ilagay sa isang lagyan. Maaaring ipakain sa mga alagang hayop at naipong mga tirang pagkain. Pagpatungin ang mga pinggan at ilagay sa isang lababo ang mga ito kasabay ng mga baso at kubyertos. Matapos alisin ang mga tirang pagkain at butil sa mga pinggan, banawan na ang mga ito ng tubig upang mahugasan ang mga sarsa o mantikang nakadikit dito. Pagkatapos ay basain ang espongha at patakan ng sabon pamplato. Gamit ang espongha, simulan ang pagsasabon ng mga pinagkainan. Unahing sabunan ang mga baso, kasunod ang mga kubyertos, mga tasa at saka pinggan. Huling linisin ang mga kaserola, kawali at kalderong dahil ang mga ito ay ang pinakamahirap linisin. Ibabad sa tubig upang matanggal ang mga nakakapit na dumi gaya ng sebo. Pagkatapos masabunan ang lahat, unang banlawan ang mga malalaking bagay. Gamitin ang mga nahugasang baso bilang nalagyan ng mga nahugasang kubyertos upang hindi ito nakakalat at hindi muling nasabunan pa. Hugasang mabuti ang paikot na bibig ng mga baso kung saan lumalapat ang ating mga labi. Pagtuunan din ng pansin ang paghuhugas sa mga bahaging isinubo sa mga kubyertos na gamit sa pagkain. Isa-isang banlawan ng mabuti ang mga pinagkainan at tiyakin na wala ng sabon o bakas ng mga pagkain ang mga ito. Maglaan ng lalagyan kung saan maaaring patuyuin ang mga hinugasan. Isa-isang punasan ng malinis at tuyong basahan ang mga hinugasan at saka ilagay sa taguan.